Magandang umaga po sa bawat isa. Magandang araw po sa mga nasa online. Muli, November na po. At meron po tayong panibagong series yung November. Ayan. Tungkol po sa kaperahan. Ito po, madalas problema po natin. Tama po. Money matters. Okay. Sabi nga po, show me a man's checkbook or bank book and I will show you his priorities. Okay. Kung ano yung spending ninyo, how you spend your money shows what is important to you. Okay. Alam niyo po, ang Bible po, naniniwala ba kayo na ang Bible o ang Panginoon ay gusto niyang maging masinop tayo sa ating pananalapi? Kahit pananalapi, gustong pakialaman ng Panginoon. Ayun po. Actually, yan po, marami po sa Bible po. Gusto po ng Panginoon na tama po yan, maging masinop po tayo. At alam nyo ba na gusto ng Panginoon na tayo ipagpalain ng maraming salapi? Ayan, marami ba kayong salapi? Ayan, amen. Okay. So, how to use our money that is most pleasing and honoring God. Yan po ang gusto po ng Panginoon. At maganda po yung aklat po ng ating pag-aaralan. Madalas po ay binabanggit dito kapag merong mag-pray sa offering. Ito po yung aklat po ng Malakay. Ayan, Malakay. Alam niyo po, ganito po ang background ng Malakay. Ito po ay nung second Exodus. Yung first Exodus naganap po nung from Egypt to the Promised Land. Yun po yung first Exodus. Yung second Exodus, ito po yung mula sa pagkakaalipin sa Babylon at sila ay muling pinabalik sa Jerusalem. Yun po yung second Exodus. Okay. So, ganito po ang background, bakit po isinurat ang Malakay. Ang Malakay, ibig sabihin, God has a message. Sabi nila, ito daw ay pseudonym o si Malakay mismo ang nagsulat or pseudonym at ang nagsulat po ay si Ezra. Okay. Pagkatapos po ng after 70 years, ito po yung pangako ng Panginoon sa second Exodus, muli silang babalik sa Jerusalem. At yung unang pangkat na bumalik, nung panahon ni Zerubbabel, ang mission po niya ay itayo ang temple. Okay? Pagkatapos merong sumunod po doon na nung panahon ni Nehemiah at Ezra, ang itinayo naman nila ay yung wall. Okay? Nabasa niyo po yun. Ayan. So, nung pagkatayo ng temple, sa pamamagitan ng Zerubbabel, di pala wala pang wall. So, ang wall kasi ay nag-signify ng security. Yan. Kasi kapag wala kang wall, madali kang gupuin ng mga kalaban mo. So, it signifies security. Kapag mayroong security, meron ding economic prosperity. Ayan. So, nung hindi pa naitatayo yung wall, pero naitayo na yung temple, ganito po ang nangyari. Meron namang mga priest, kaya lang, ang buhay po nila ay mahirap. Okay? So, merong poverty, merong destitution, ibig sabihin, sobrang hirap ang buhay. Okay? Kaya yung temple na naitayo sa umagitan ng Zerubbabel at ang mga priest na naglilingkod, napapabayaan. Okay, ganun po. At yung mga priest ay apathetic. Ibig sabihin na apathetic, yung hindi sila masyadong seryoso sa kanilang ginagawa. Siguro basta magawa lang, okay na, parang ganun. So, ang aklat ng Malakay ay maraming rebuke, lalong-lalo na sa mga leaders, lalong-lalo na sa mga priest. Okay. Kaya kung babasahin nyo, sinasabi ng Panginoon, return to me and I will return to you.
Sabi nila, Panginoon, bakit lumayo ba kami sa iyo? Paano kami babalik sa iyo? Sabi na Panginoon, you have robbed me. Sabi nila, Panginoon, paano namin kayo ninakawan? O, ang daming tanong. So, ganun po yung background ng Malakay. Okay? Alam nyo, masarap pong aralin ito. Okay. Actually, once a year po nag-meet ang mga leaders po natin. At normally, November 30 po yun. At tinatalakay po namin yung mga monthly themes. Ayan. So, itong Money Matters ay pinagpasyahan a year ago. Ayan. Alam niyo po, sensitive. Sensitive na issue po ito kasi lalong-lalo na kung yung pastor ang mga ngaral kasi baka akala ng marami ay ang pastor ay nagmumukhang salapi. Tama ba? Okay. Pero kung babalikan po natin yung Malakay po yung last Old Testament book. Okay? Ayan. So siya yung last Old Testament minor prophet. Siya po si Malakay. So yan. Actually po, meron pong verse sa Malakay, chapter 2, verse 7. Kasi nga nire-rebuke ng Panginoon ng mga pari kasi hindi nila ginagampanan ng kanilang mga tungkulin. Apathetic nga sila, ibig sabihin hindi masyadong seryoso or walang pakialam. Yun ang ibig sabihin na apathetic. Malakay chapter 2 verse 7, ganito dapat ang ginagawa, sabi ng Malakay bilang rebuke, bilang paalala. Malakay chapter 2 verse 7. Ang responsibilidad at scope of work ay effective up until today, lalo na sa mga nagpapahayag ng salita ng Panginoon. Ito po ang sinabi. For the lips of a priest ought to preserve knowledge, and from his mouth men should seek instruction. Ayan. Because he is the messenger of the Lord Almighty. So yun ho. So napakataas, napakatayog na panawagan, lalo na sa mga priest noon at mga pastor o nangangaral. Ngayon, uulitin ko po. For the lips of a priest is last pastor ought to preserve knowledge, and from his mouth men should seek instruction. Ayan. Because he is the messenger of the Lord Almighty. So ayan. So, So yun, so napakahalaga na ang lingkod ng Panginoon, sabi po ay dapat adept or nag-aaral sa kanyang mga salita, in tune sa Holy Spirit at kung ano ang nais na sabihin. Ayan, dahil siya yung representative, siya yung messenger po ng Panginoon. Okay. So nung panahon na yon, the priest actually do not fear God. Wala yung takot. Or the priest do not actually honor God. So the priests do not actually respect God. Ayan. Or they have that lack of reverence. Ayan. Kulang yung banal na pagkatakot sa Panginoon. So, kung ano yung puno, gano'n ang ibubunga. So, kung rotten soul, rotten fruit. Di ba? Ayan. So, or what is in the heart will evidently come out. Yan. Minsan kasi madali po yung mag-double life. Alam niyo yung double life na tinatawag? Madali yung magpanggap. Pero yung pagpanggap ay darating yung panahon ay mabubulgar kung ano yung tama, kung ano yung totoo talaga. Ayan, okay. So, dahil ang mga pari ay hindi ginagampanan ng kanilang tungkulin, so ang gawain po ng Panginoon na hindi nagpupunyagi, o di ba? Napapabayaan, kaya nga sila po ay nire-rebuke. Yan. Alam nyo, madali pong sabihin na we love God. Okay yan. It is easy to say that we love God, but as we gauge ourselves in God's standards, defining us how to live,
maybe that love for God is never really there in the first place. Okay? Madali pong sabihin na mahal natin ang Panginoon. Pero ito po yung mga lahat po ng action po natin, lahat po ng sinasabi po natin, yung buhay po natin ang nagpapahayag kung talagang mahal ba talaga natin ang Panginoon. Yan, amen. Okay. So, ang Christianity nung panahon na yon ay nominal. Alam niyo yung salitang nominal, yung parang apathetic, yung parang wala lang. Okay. Parang normal lang. Okay. Pero alam niyo hindi po ganoon ang talagang kalooban ng Panginoon sa kanyang mga anak. Gusto ng Panginoon na siya po ay maranasan ng malalim. Ayan. So, money, sabi nga, money o pera is something that is a grip in the heart of man or woman. Yung kung ano yung grip. Ayan. Sabi nga, if we are not servants of God at first, then we are a servant of something else. Sabi pa ni Jesus, we cannot serve two masters. You cannot serve God and money at the same time. It's either mahalin mo yung isa at kamuhian yung isa o kamuhiin mo yung isa at mahalin mo yung isa. Ayan, hindi pwedeng pagsabay yung mahalin. Okay. Ayan. Yung ang God at ang mammon. Okay. O ang mga material na bagay. Ayan. Meron akong binabasa na libro na about leadership. Yung dangers of a leader, di ba? Number 1, yung covetousness. Dinevotion namin to nung meeting namin. Covetousness. Ano ibig sabihin nun? Pwede pala na ang isang leader ka, o pastor ka, o namumuno ka sa gawain ng Panginoon, pero yung puso mo ay malayo sa Panginoon. Pagkat ang puso mo ay nasa mga bagay-bagay sa mundong ito. Sabi po ng John, he who loves the world, the love of the Father is not in him. Di ba? Sinabi po yun. Paano po yun? Ayan. Minsan, sabi ng author na binabasa ko, meron daw napakatalinong estudyante na graduate ng Bible School. Ang tataas ng kanyang mga ang kanyang mga marka. Tapos nung graduation niya, tinanong siya nung author kung ano ang plano niya, kung ano ang balak niya. Ayan. Ang tagal na mag-isip. Siguro iniisip nung nagtanong nga, siguro magsasacrifice ng buhay niya at magmi-ministeryo sa marami pagkakalob niya yung kanyang buhay. Katulad ng ginawa ng Panginoon. Pero ang sagot daw niya, after so many minutes na ang tagal mag-isip, sabi niya, I think I will have a buwik. Alam niya yung buwik? Sinesko, ano ba yung buwik? Ha? Ano yung buwik? Ito ay mamahaling kotse ng mga Amerikano. Ayan, pero Amerikano siya, pero graduate siya ng Bible School. At yun ang kanyang pangarap. Hello? Diba? Parang irony. So dangers, surviving dangers, ang subtitle ng binabasa ko, number 1 na maaring manligaw sa puso ng kahit manggagawa ng Panginoon, yung covetousness. Kapag masyadong ang grip ng mga bagay-bagay sa mundong ito. Ayan. Okay? Okay, pangalawa, yung the danger of self-glory. Ayan. Ano po yung danger of self-glory? Siguro, lalong-lalo na yung mga mega churches. O di kaya kapag marunong ka na salita ng Panginoon at lagi ka napapalakpakan. Ayan. Self-glory means pride. Ayan. Danger po yun sa mga leaders. Pangatlo, yung discouragement. Ayan. Yan tinalakay po namin. Discouragement. Ayan, dumarating yung time na katulad ni Elijah na pagkatapos mapatay yung mga prophets ni Baal at binantaan siya ng evil queen si Jezebel, siya po ay nagtago, lumayo ng lumayo at sabi niya, Panginoon, naging suicidal yung kanyang isip. Sabi niya, Panginoon, pwede ba kunin mo na ako? Ayan. Discouragement. Yun po, kapag ikaw ay leader at
dumating yung time na nadi-discourage ka na, okay? Alam nyo, ang mga leaders po ay dumarating din yung time na ganon. Si Elijah, discourage siya. O yan. At isa pang halimbawa doon, si David. Alam nyo ba yung kanyang Ziklag experience? Nung sila ay dumating sa kanilang kampo ay sunog. Wala ang kanilang mga mahal sa buhay. Wala lahat ang kanilang mga ari-arian, ang kanilang ipinundar. Pagkatapos yung kampo po nila, sunog. Ziklag experience ni David. Pagkatapos, pinag-uusapan ng mga tao niya, 600 lahat, na batuhin siya. Kasi sinisisi siya sa nangyari kasi hindi siya nag-iwan ng bantay. Biro mo, parang nawala ng utang na loob sa kanya yung mga tinulungan niya. Alam niyo yung 600 na yon, nung paghahari ni Saul, sila yung problemado, sila yung mga nawala ng direksyon sa buhay, sila yung mga baon sa utang. Pero lahat yun, trinain ni David. Okay, pagkatapos gusto siyang batuhin. Mabuti na lang si David marunong. Meron pong verse doon na David encouraged himself to the Lord his God. Ayan. Yun po yung advantage ng Kristiyano na malalim sa Panginoon. Kahit mabigat ang mga pagsubok at problema, we can encourage ourselves to the Lord our God. Amen? At alam nyo, yung yugto na yon actually, sa tingin ko ay plinano rin ng Panginoon na maganap. Alam nyo kung bakit? Kasi yung yugto na yon, yung magdidigma, yung Philistines, saka ang Israel. At dapat nakikimarch si David kasama ang mga Philistines. Di ba? Kaya lang hindi pinayagan ng Panginoon, pinauwi siya. Kaya nga pagdating nila sa Ziklag, sunog. Ayan. Alam niyo kung paano? Actually, David encouraged himself to the Lord his God. Siya ay nagtanong. Ayan. Ito po yung lagi pong sinasabi. Kapag may mga pagsubok po tayong pinagdadaanan, ay huwag nating dibdibin. Tuhurin natin. Let us encourage ourselves to the Lord our God. Kasi ang God po, kapag sa panahon na ganon, hindi siya hindi siya sadista. Natatawa siya kapag tayo nalulumbay. Nakikiramdam po siya kapag sa ating mga kalumbayan. At kapag tayo po ay nagtanong at sinik natin ang kanyang karunungan, kalooban, siya po ay tutugon. Naniniwala po kayo doon? Tinanong ni David, hahabulin ba namin ang aming mga kaaway? Ang tagon ng Panginoon, yes. Magagapi ba namin ang aming mga kaaway? Ang tugon ng Panginoon, yes. So yes. O ito pa, nung hinahabol na sila, siyempre maraming bakas, di ba? Sinusundan nila yung mga bakas. Yung 600 namin, yung 200, pagod na, nagpaiwan pa. Ano ba yan? Sabi nila, hindi na namin kaya. Pagod na kami. Kayo na lang. Problema na nga. Kukunti na nga lang kayo, mababawasan pa. O, di ba? Problema talaga. Minsan ganun talaga eh. Minsan yung problema, di ba, parang nagmamagnify. Naranasan nyo na ba yon? Yung konting problema, parang hindi nalulutas. Hindi na nga nalulutas. Nagmumultiply pa. Dumadami pa. O, di ba? Ayan na experience na po. Discouragement. Okay. Alam nyo, sa pangyayaring yon, ganito po ang maganda sa Panginoon natin. God provides solutions. Amen? Merong isang alipin na iniwan ng mga kaaway na may sakit. 3 araw at 3 gabi nang hindi kumakain. Pinakain ni David nung malakas na, sino ka? Galing kami sa ganito, dumaan kami sa Ziklag. Sinunog namin ang Ziklag. O malinaw, kaaway. Ayan. Pero sabi ni David, maaari mo ba kaming dalhin kung nasaan? Nasaan ang mga kasama mo? Sabi niya, basta ipangako ninyo na hindi nyo ako bibigay sa aking amo at hindi nyo ako papatayin, dadalhin ko kayo kung nasaan sila. O di ba may solusyon? Ayan, kaya ayun. Pagdating nila, yung mga kaaway na sumalanta sa kanila, nagpiepesta, naglalasingan, biro mo ang haba, from dusk to evening, ang haba po nun. Tapos may mga nakatakas pa. Ayan, alam nyo,
Pagkatapos mo na experience na yon, lahat ng samsam ng kaaway, kanila na. Lahat ng mga anak nila, mga asawa nila, walang namatay, buhay lahat. Di ba? Actually, pagbalik po nila sa Siklag, hindi na nila kailangan yung Siklag. Bakit? Kasi sa labanan ng mga Israelites, sa kanilang mga Philistine, natalo si Saul. Patay na si Saul. Patay na yung kaaway ni David. At yung mga samsam na yon, pinadala ni David, hindi naman nila kailangan lahat eh. Pinadala sa Judah. Ayan. Sa mga kaibigan niya. Naalala nila. Ayan. Naalala nila yung pangako ng Diyos kay David. Siya pala yung magiging hari natin. At hindi na nga nila kailangan yung Siklag kasi magiging hari na si David. Amen? Kung minsan, hindi natin maunawaan. Hindi natin maunawaan yung pinagdadaanan natin, pero pagkatapos ng gabi, pagkatapos ng yugtong yon, ay meron parang mabuting layunin ang Panginoon. Discouragement. So, ang discouragement pala can turn into blessings. Ayan, amen. Ayan. So, ito po, tatlong biblical obligation, yung pag-aaralan natin. 3 biblical obligation about money matters. Okay, ang verse po natin dito, yung madalas pong Malakay, chapter 3, verse 7 to 12. Okay, basahin po natin yun. I, the Lord, do not change, so you, the descendants of Jacob, are not destroyed. Ayan. Ever since the time of your ancestors, you have turned away from my decrees and have not kept them. Return to me, and I will return to you, says the Lord, O God, says the Lord Almighty. But you ask, how are we to return? Ito, will a mere mortal rob God? Yet you rob me. But you ask, how are we robbing you? In tithes and offerings. You are under a curse, your whole nation, because you are robbing me. Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will be there will not be room enough to store it. 11. I will prevent pests from devouring your crops, and the vines in your fields will not drop their fruit before it is ripe, says the Lord Almighty. Then all the nations will call you blessed, for yours will be a delightful land, says the Lord Almighty. Tayo po ay manalangin. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa umagang ito. Dalangin, O Diyos, na naway maging malinaw na maipahayag ng iyong abang lingkod ang mga aral na ito. Dalangin ko rin ang bukas na isip at puso ng bawat isa na makikinig. Naway maunawaan namin dahil ang mga tulong ito ay mula sa iyo, Panginoon. Hugasan mo ang iyong abang lingkod, naway maging karapat-dapat na magbahagi ng mga salita mo, Panginoon. Pagpalain mo ang iyong mga salita, pagpalain mo ang iyong bayan, pagpalain mo ang iyong mga anak, sa pangalan po ni Jesus. Amen. So, tatlong biblical obligation po ang ating pag-aaralan. Number 1, the importance of tithing. O yan. Okay. Alam niyo po, marami po sa Bible na sinasabi na bawal i-test ang Panginoon. Katulad ng the 12 spies, they doubted the capacity of God na sila ay papasok sa promised land. Yung bad reports, okay, sabi nila para tayong mga tipaklong, ang tataas ng kanilang mga muog, hindi natin kaya. Magiging mga alipin ng ating mga anak, ganito, di ba? Negative. Dalawa lamang ang merong positive. Ayan. Ayaw ng Diyos na siya ay tinetest. Pero sa verse na to, ine-encourage ng God. Di ba? This is the only portion of the Bible na ine-encourage niya na i-test natin siya. Through giving. Ayan. Okay? Sabi ng Panginoon,
You are robbing me. Okay. Alam nyo, kasi sabi ko nga, dinedefile nila ang gawain ng temple, ang mga sinasacrifice nila. Kasi sabi ko nga, maintindihan natin, mahirap ang buhay. So, destitute po sila. And yet, ine-encourage sila at nire-remind sila ng Panginoon na magbigay. Okay? Bakit? Ano ba ang Panginoon? Yung ganid ba? Na kailangan, hirap na nga ang buhay, kailangan pang pigain. Di ba? Hindi ba marunong umintindi ang Diyos? Ayan. Ito po yung aaralin natin para po maintindihan natin. Kasi kung ano yung sitwasyon nila ngayon, noon, ito rin yung sitwasyon ng maraming mga tahanan ng Panginoon ngayon. Ayan. Maging ang church po natin. Okay. Last, ano ba yun? Nung leaders meeting po, sabi ko, alam niyo mga kapatid at mga anak, tayo maghihigpit ng sinturon. At magkakaltas po tayo ng mga allowances. Siyempre, magsisimula sa ulo. Ayan, so nagkaltasan po kami. Ayan, at ito po ay effective this Sunday. O, di ba? Ayun. Okay. Ayan, sabi ko, kapag lumago na po ulit tayo at lumago na ang ating mga kaperahan, saka na lang ulit tayo mag-uusap ng increase. Okay. Sabi ko nga, alam nyo, lahat naman tayo, ang ating serbisyo sa Panginoon ay sacrificial. Kaya nga sabi ko, tamang-tama, itong month na ito, wala tayong ibang pag-uusapan kundi tungkol sa kaperahan. Okay. Sana po ay do not misunderstand, lalo na para sa akin. Kasi alam nyo, sabi ko nga, medyo sensitibong issue na talakayin ito. Okay? Lalong-lalo na kung ito ay tungkol sa mga kaperahan ng iglesia. Ayan, okay. Sabi ng Panginoon, you are robbing me. Ayan. Return to me and I will return to you. Sabi nila, bakit Panginoon? Naliligaw ba kami? Hindi, kasi may problema nga. Panginoon, ano ba yung problema? Sabi, you are robbing me. Ninanakawan niyo ako. Panginoon, paano namin kayo ninanakawan? O, dito makita natin na yung mga pare ay insensitive. Hello. Pwede pala yun. Insensitive na sila sa pulso ng Panginoon. Mga sinasabi ng Panginoon ay binabalik nila. Tinatanong nila. Ayan. Dapat naiintindihan na kaagad, di ba? Kapag ikaw ay sensitive. Okay, pero sila insensitive dahil nga apathetic. Wala na silang pakialam. Okay, nakukuha po nyo. Yun po yung background. Ayan. But you ask, how do we rob you? Sabi, in tithes and offering. Ayan. Bakit? Kasi po, ang tithes, paano ba mag-compute ng tithe? Madali lang naman, di ba? Magkano ang tithe ng 100? 10. Magkano ang tithe ng 1 million? Ayan. Alam niyo kapag lumalaki, Pastor, nahihilo ako. Nalilito po ako. Paano mag-compute pag lumalaki? Lumapit po kayo sa treasurer. Ayan. Para wag kayong malito. Kapag lumalaki, nalilito. Nalilito kung magkano ang itatites. Okay. Saan ba lang galing ang pagkaturuan ng tithes? Ito po ay practice po ni Abraham, practice po ni Jacob. Actually, mababasa yan sa Leviticus 27, Numbers 9, Deuteronomy 12, Deuteronomy 14. Okay. Bakit? Sabi nila, bakit namin kayo nirara? Bakit namin kayo ninanakawan? Kasi nga, sabi ng Panginoon, apathetic kasi kayo, wala kayong pakiramdam. Yung gawain ng templo na papabayaan, okay, kayong mga pari ay hindi nagtuturo na ng tama, kahit yung mga members hindi rin natuturuan ng tama. Kaya yung aking storehouse, ano ba yung storehouse? Dapat, ang tithes po kasi nila, hindi puro pera. Puro yung iba, kung ano yung inaani po nila, yung dinadala nila sa storehouse, okay? Kung ano yan, kung grapes yan,
Grapes ang binibigay nila. Kapag livestock, yung mga hayop nila, mga hayop ang dinadala po nila. Yung iba pera po. Okay. Bakit po kailangan merong laging naka-stock sa storehouse, sa tahanan ng Panginoon? Unang-una, para sa mga naglilingkod sa Panginoon. Okay? Pangalawa, para sa mga nangangailangan sa community. O di ba? Ngayon, kung ang mga lingkod ng Panginoon ay kulang, siyempre anong gagawin nila? Di maghahanap buhay po sila. Last sectional meeting, mayroon akong katabing pastor, di ba? Nag-uusap kami. Matanda na siya, parang mas matanda pa sa akin. Tanong niya sa akin, Pastor, ilang taon na po kayong pastor? Sabi ko, siguro mga 5 taon. Sabi niya, kailan lang? Pero nagtatrabaho pa rin po ako, sabi ko. Sabi ko sa kanya, kayo po, ilang taon na kayong nagpapastor? Sabi niya, mga 20 years. Ang tagal na. Pero sabi niya, nagtatrabaho din ako, katulad mo. Ako ay administrador ng isang, siguro, Christian school. Ayan. Kasi alam mo, sabi niya, ayaw kong magpastor. Kasi nakikita ko yung kamag-anak kong pastor, hirap na hirap sa buhay. Sabi niya, ayaw ko nga eh. Ayaw ko. Ayan. Pero, ayun, kailangan ko ring maghanap buhay. Ayan. Okay. Sabi ko nga po, sana po I do not misunderstand me kung bakit natin tinatalakay po ito. Ayan. So, alam nyo, sa Old Testament, hindi lang po yung 10%. Ayan. Pastor, saan ba nagte-10%? Sa gross o sa net? Sabi nila, kung gusto mong pagpalain ka ng malaki, sa gross, sa gross. O kung sa net lang, gusto mong net, di sa net. Alam ko ganito ang personal na opinion ko, lalo na sa may mga negosyo. Okay. Alam nyo, ang Panginoon, sabi ko, hindi siya ganid. After all, lahat po ng bagay, Kanya. Tama ba? Siya naman ang may-ari sa lahat ng bagay. Para sa akin, ang tinatights po natin dapat sa net. May tindahan ka. Pati puhunan mo, itatights mo. Di malulugi ka, di ba? Sa net. Okay. Nagtatrabaho ka, ang dami-daming kaltas, pati yung kinaltas, itatights mo sa net. Ito po yung aking opinion. Okay. Ang Diyos naman po ay marunong. Okay. Alam niyo po, dati, hindi rin po ako nagtatights. Hasta meron lang akong iaalat na portion, okay na yun para sa akin. Alam niyo kung kailan ako nagsimulang natutong mag-tithes? Nung nagkaroon ka man ng fellowship ng mga dating ka-member ko sa Campus Crusade for Christ at narinig ko sa may-ari ng Bonavita. Narinig niya yung Bonavita? Yung may-ari ng Bonavita ay dating kasama ko sa kasamaan namin, si Edgar Cerezo. Kasamahan namin sa church ni Pastor Quinto. Ayan. Sabi niya, alam nyo, nang nagpapatuto, siya na po ngayon, siguro bilyonaryo na po ngayon, hindi lang milyon, bilyonaryo na. Kasi kung kahit saan ako magpunta, may nakikita akong Bonavita. Kape po yun. Ang dami-dami ng brand ng Bonavita. May pampareduce, may dami na. May juice. Okay, ang dami na. Okay. Sabi ko, at ito yung sabi niya, nung nag-share sa sekreto niya, ako ay marunong magbigay ng ikapu sa Panginoon. Kasi pagbabasahin niyo mo yung Malakay, ayan. Ito po yung babasahin. At simula po noon ay, sabi ko, ay oo nga. At simula nung sumunod na rin ako, hindi na ako pinabayaan ng Panginoon. Amen? At ito pa po patotoo, yung anak po namin, si Sarah, sana nakikinig siya. Marunong mag-tithes, marunong mag-first fruit. Pagdating po niya sa US, nasa US na po siya ngayon, kasama yung kanyang asawa. Mga ilang buwan lang, may trabaho na siya. Okay? At lagi siyang nagpapadala. Hindi naman sa pagmamayang. Sa church po natin, dito siya nagtatights. Siya po yung top grocer natin.
At kamakailan lang, sabi niya, Mami, Daddy, may sasabihin ako sa inyo. Hindi pa niya sinabi sa mama niya, pumunta pa sa akin habang naghuhugas ng plato. Sabi niya, kabang-kaba ko, anak, ano ba sasabihin mo? Sabi niya, alam niyo, na-promote na po ako. Accountant na siya. Amen? At hindi lang po yun. Kahit yung mister po niya, mayroon ding opportunity ng promotion. Kailan lang sila nasa US. Amen? Tapat po yung anak ko sa pagkakaloob. Ayan. Sabi ng Panginoon, test me. Subukan niyo ako. Ina-encourage na nasubukan natin siya. Pero noong sa ibang mga verses, huwag niyo akong susubukan. Di ba? Pero ito, ina-encourage niya, no, subukan natin siya sa larangan ng pagkakaloob. Ito yung di ba sabi ko, ito yung context. Mahirap ang buhay. Alam niyo kung bakit? Ganito kasi yan. Gusto ng Panginoon na matutunan natin, maging katulad natin siya. Paano magiging katulad natin siya? Gusto niya na i-test ang ating trust. Gusto niya na i-test ang ating faith. Sino sa inyo, yung taga-probinsya, yung gripo, pag ganun mo, walang lumalabas na tubig, pero merong tabo na may tubig sa baba. Ibubuhos mo na sa disyerto, merong poso. Pag uhaw na, walang tubig na lumalabas, pero napansin niya, ay may naka-standby. Tapos merong instruction. Ibuhos mo muna, tapos ipump mo. At may lalabas na tubig. Parang ayaw niyang maniwala. Paano lalabas ang tubig? Wala nga laman. Di ba? Pagkatapos, sabi niya, uhaw na siya. Dalawang bagay, either maniwala siya sa instruction or uminom na siya, tapos na yung problema niya, di ba? Ang problema, paano yung susunod? Di ba? Kaya alam niyo, ang ginawa niya, binuhos niya. Binuhos niya, tapos pinap niya na pinap. Maya-maya lumabas ang tubig. Uminom na siya. Tapos, one to sawa, drink all you can. Tapos, meron kasing instruction doon na pagkatapos mong ibuhos yan, lagyan mo rin ng laman. O, di ba? Tapos yung instruction, dinugtungan niya. Sabi niya, believe me, it works. Amen? Alam niyo, ganun po ang Panginoon. Amen. Parang walang laman. Minsan kasi parang ang hirap-hirap magkaloob kapag ang hirap na nga ng buhay. Mamaya aaralin natin kung papaano. Ano ba ang nauuna dapat? Di ba? Marami kasing household. Kakatiting na nga. Nandito na yung mga bills. Nandito na mga bayarin. Nandito mga gastusin. Magtatites ka pa. Hindi ba marunong umunawa ang Diyos sa ating kalagayan? Hello? Sabi ko nga, ang sinusulatan, mahirap ang buhay. Pero sinasabi ng Panginoon, gawin ninyo ito. Okay? Test me in this. Ayan. You are under a curse. Hindi lang, kasi ang dami na nila. Pati pari. Ganon ang ginagawa. Okay. You are under a curse, the whole nation of you, because you are robbing me. Ayan. Sabi ng Panginoon, bring the whole tithes. Whole tithes. Hindi konti, hindi partial, hindi kalahati, hindi kung ano lang yung gusto mo. Yan. Pastor, mahirap ang buhay. 100 lang po. Ano ang tithes ng 100? 10. Oh, dali mo daw yung 10. Yun ang utos ng Panginoon. Okay.
Bring the whole tithe into the storehouse that there may be food in my house. Kasi nga nasasagad, nawawala ng pagkain. Test me, sabi ng Panginoon, says the Lord, if I will not throw open the floodgates of heaven. Ayan. Alam nyo, di ba, baha. Sa probinsya, kapag nagbabaha, pagkatapos ng baha, yung mga galing sa probinsya, yung mga palay, pag binaha, di ba? Yung baha kasi, ang kulay niyan, brown. May daladalang mga lupa na malalambot. Pagkatapos po, yung putik na yon, fertilizer po yun. Amen? Yung malalambot na lupa, fertilizer po yun. Susunod na bukid, na pagbubukid, mataba ang ani. Bakit? Diba? Akala nila, binaha ng Panginoon, pero pagkatapos ng baha na yon, yung mga natirang mga putik, pag natuyo, fertilizer po yun. Sa susunod na taniman, sa susunod na anihan, matabang lupa po yun. Naniniwala ba kayo ron? Yun. Ako po ay lumaking magbubukid at magbubundok. Kaya alam ko po yun. Ayan. Test me, sabi ng Panginoon, in this says the Lord, if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that you will not have room enough for it. Sabi ko kanina, kaya inuutos ito ng Panginoon. Para tayo, trust and dependence on God, para tayo, magbago at ang puso natin na maging katulad ng Panginoon na hindi lang marunong magbigay, kundi marunong din mag-share sa ating kapwa. Marunong mag-share. Sino sa inyo yung pala-share? Ayan. Gusto kasi natin panay-kabig. Hindi po gano'n ang Panginoon. Gusto niya marunong tayong magbahagi. Kaya tayo, ayan. Yung kamote, talbos ng kamote. Sino marunong kumain ng talbos ng kamote? Yung kamote, hindi mo tatalbusan. Dire-diretso yun. Tama ba ako? Pero pag tinatalbosan mo, ano nangyayari sa kamote? Dumadami. Talbusan mo pa. Dumadami lalo. Di ba? Parang ganun po. Ayan. Matuto po tayong test me. Ayan. Alam nyo, hindi naman siguro magsasabi ang Panginoon ng isang bagay na hindi niya kayang gawin. Siguro pag ginawa nyo at hindi nangyari, balikan nyo po ako. At sabihin niya, Pastor, mali po. Diyan po nagkamali ang Panginoon. Dahil yung ginawa ko, walang bumalik. Hello? Hello? Okay. O, subukan nyo. Kaya nga sabi ng Panginoon, i-test down natin siya. Ayan. Okay. Ito pa. Verse 11. I will prevent pest. Ayan. Ang Diyos po natin, ang Diyos na may-ari ng kalikasan. I will prevent pest. Ayan. Yung mga, magsasaka daw. Ayan. I-prevent daw niya yung pest para i-devour. Okay. Pastor, hindi po ako magsasaka. Negosyante po ako. Yung mga utang, yung mga bad debts. Ibigyan ka daw niya ng mga kliyente na generous. O, di ba? At yung mga, di ba, problema natin lagi. Yung singilin. Di ba? Siya na rin daw ang mag-aayos. Ayan. Kung magiging masunurin tayo. Ayan. Alam niyo po, blessing comes after obedience. Amen? Gusto kasi natin blessing agad, punay blessing kahit walang obedience. Pwede ba yon? Kahit tayong mga magulang, di ba? Kapag, ano gusto nyo? Yung masunuring anak o pasaway na anak? Siyempre, matutuwa tayo sa masunurin. Kung masunurin yung anak natin kahit hindi nagsasalita. Amen ba? Hindi nagsasalita. Binibigyan natin para siya ay matuwa. Di ba? Di lalo na ang Panginoon. Ang Diyos po, lagi ko ang sinasabi, marunong magbigay ng bonus. Ayan. Gusto po ng Diyos, okay. Sabi ko nga, ang context, mahirap ang buhay.
Pero ine-encourage sila ng Panginoon sa gawaing ito para yung pagpapala, paglago ay mag-umapaw. Amen? Blessing comes after obedience. Yan. So, amen. Okay. I will prevent pests from devouring your crops, and the vines in your fields will not cast their fruit, says the Lord Almighty. Ito pa, then all the nations will call you blessed, for yours will be a delightful land, says the Lord Almighty. Ayan. Siya daw ang bahala sa crops, siyang magpapadala ng ulan, tamang sikat ng araw, yung mga peste na nagde-devour sa mga crops, kayang-kaya niyang itaboy, o di ba? Ayan, if we will obey. Amen? Ayan, parang masama na loob nyo. Hindi po sasama yung loob ko. Sabi ko nga, instruction ko pa lang kanina for the lips of a priest ought to preserve knowledge, and from his mouth men should seek instruction, because he is the messenger of the Lord Almighty. Ayan. Okay. Basta hindi ako maliligaw sa context at sa mga sinasabi ko, ay sasabihin ko po. At alam ko pong malulugod ang Panginoon. Ayan. Yun po ang gusto ng Panginoon at yun po ang paraan at daan ng pagpapala. Amen? Yung ma-release tayo sa pagiging makasarili. Kasi once na na-release ka niyan sa pagiging makasarili, diyan nagsisimula ang pagdaloy ng pagpapala. Amen ba? Kasi hanggang di ka na-release diyan, ay hindi ka matututo. Kailangan ma-release. Ang God kasi ay generous. At gusto niya, maging generous din tayo. Siya ay palabigay, gusto niya, maging palabigay din tayo. Pero mangyayari lang yun kung, ayan, yung mga hawak-hawak natin, bitawan mo. Yung mga niyayakap mo, bitawan mo para mabigyan ka palalo. O, di ba? Ayan. Amen ba? Okay. Ayan. Amen po. Ayan. So, robbing, ibig sabihin, they are withholding. Ayan. Okay. Kasi, ginagawa kasi nila yung principle ng Proverbs 21:2, a man's ways is justified in his own eyes. Ayan. Ano yung ibig sabihin ng pastor? Pastor, nagbibigay naman ako. O, ang tanong tama ba yung binibigay mo? Tama ba yung kwentada mo? Ayan. Pastor, mas mataas na sa iba. Alam nyo, hindi ho yun ang batayan. Mas mataas na sa iba. Kasi ang Diyos po, hindi naman siguro natin malilin lang. Mahusay naman sa algebra. Tama ba? Mahusay sa mathematics, siyempre. Di ba? Alam niya kung ano yung tama. Ayan. Ganito po ang attitude tamang attitude ng pagbibigay. Ang sabi po ng Bible, kung ano ay binigay ng kaliwa, hindi na dapat malalaman ng kanan. Paano nangyari yun? Isang katawan lang yan. Isang utak lang yan. Yan. Ibig sabihin po, ganito po yun. Kung ano ay binigay nyo sa church, pagkatapos yung ibigay, kalimutan nyo na. Hindi na po yun sa inyo. Nangyayari po kasi, halimbawa, nagbigay ako ng 20 silya. Diba, parang politiko, nakalagay pa yung pangalan sa likod ng silya. Donated by. Ganyan. Hello? Tapos nagkaroon ng problema yung church. Nagka-problema yung church. Nahati. Yung nagbigay ngayon, kinolekta niya lahat yung silya. O yan yung pangalan ko, malinaw, akin lahat yan. Hello? Yun ang ibig sabihin ng binigay ng kaliwa, hindi na dapat malaman ng kanan. Pag meron kang ibinigay sa church, sa Diyos na po yun. Hindi na yun sa'yo. Mas malaki nga naiwan sa'yo eh. 10% lang binigay mo sa Diyos. 90% sa'yo. Buti nga, hindi 90% ang hiningi ng Panginoon. Okay. Ganun po ang ibig sabihin. Kaya pag nagbibigay po tayo, Pastor, hindi po responsible yung mga leaders.
Ang mga leaders na po ang mananagot sa Diyos. Hindi na po kayo. Amen ba? O ganito pa ang style ng iba. Pastor, hinahati-hati ko ang aking pagkakaloob. Yung iba sa misyon, yung iba sa tao. Pero pag sinusuma mo yon, tithes po. Tama po ba yon? Ano sa tingin nyo? Sabi po ng binasa natin, bring the whole tithes. Kapag generous ka sa ibang charity work, gawin mo, very good. Palakpak, mapagpurihan ka ng Panginoon. Pero hindi po ganun. Yung whole tithes, dalhin mo sa church, tapos kung gusto mo magbigay sa iba kasi generous ka, do it. Pero wag mo mong kwentahin, Pastor, nagbigay na ako ng pagkain. May 1,000 po yan. Yung tithes ko, minus 1,000. Nagbigay ako ng ganito, 1,000. Yung tithes ko, minus 1,000. Hinati-hati mo. Mali po yung kwenta. According to the Word of God. Sabi ng Word of God, buo. Siguro kayo sinama yun. Dalhin nyo ng buo. Hello. Masabihin mo nga sa katabi mo, buo daw. Buo. Amen. Oh, yan. Hindi pa kayo galit sa akin. Alam. Merong kwentong ganito. Merong isang mahirap na tao. Okay? Dahil sa hirap niya, siya po ay namamalimos sa kalsada. Isang araw, merong taong mayaman na dumaan at lumapit sa kanya. Kaibigan, meron akong proposal sa'yo. Yan. Bibigyan kita ng puhunan para hindi ka na namamalimos. Kaya lang, merong kondisyon, di ba? Kapag lumalago na yung business mo, siyempre bibigyan kita ng puhunan, bibigyan kita ng halimbawa 100,000, pag kumikita ka na, 10% ng kinikita mo, akin. Sabi ng mahirap, kung gusto nyo, 50% pa. O, di ba? Sabi nung mayaman, hindi, 10% lang. Okay. Tapos binigyan siya ng puhunan. Nagnegosyo na siya, lumalago. Noong una, 10%. Okay, very faithful siya sa 10%. Kasi very grateful siya na mayroong tumulong sa kanya. Tapos nung lumago, yumaman na siya ng yumaman, nagtanong siya. Sabi niya, bakit ba ako nagbibigay sa taong yun? Ako naman ang naghihirap. Ako naman ang pinagpapawisan. Ako naman yung nag-iisip. Sa akin naman dumadaan yung pera. Bakit? Kaya sabi niya, hindi naman niya alam kung magkano ba talaga kinikita ko. Kaya ang nimula noon, dinadayan niya. Sabi niya, ito ba talaga yung 10%? Diba? Siyempre, marunong naman yung tao. Opo, 10% na yan. Kahit 8%, 6%, 4%, 2%. Tapos nagtanong na naman siya. Pinagpala siya na pinagpala. Sabi niya, mabuti pa, hindi ko na siya bibigyan. Kasi ako naman talaga ang naghihirap. Ako naman ang nag-iisip. Ako naman lahat gumagawa. Mayaman na ako. Mayaman na ako. Bakit pa ako magbibigay? Ayan. Kaya anong nangyari? Hindi na siya nagbigay. Nung tinatanong nung tumulong sa kanya, nasan na yung sa akin? Wala na ganito, ang dami niya ng dahilan. Alam niyo, lahat ng dahilan niya, nangyari po sa kanya. Nabangkarote po siya. Kaya ang nangyari, bumalik uli siya sa kalsada, na malimos uli. Hello. Dumaan uli yung mayaman. Kaibigan, ano nangyari sa'yo? Alam mo, yang hiya na ako sa'yo eh. Pero alam mo, may proposal ulit ako sa'yo. Ganito, bibigyan uli kita ng puhunan, okay? Pero yung katulad ng usapan natin, huwag mo na akong dadayain. Bigay mo sa akin yung 10%. At pumayag yung taong mahirap. At yan, mula noon, faithful na siya, okay? Nagbibigay na siya at pinagpala siya. Alam niyo po, ganun-ganun tayo. Tama ba ako? Dinadaya natin ang Panginoon. Kaya nga sabi ng Panginoon, you are robbing me. Ayan. Huwag po natin dayain ang Panginoon. Huwag po natin sabihin. Alam niyo, nung sa fellowship namin, sa sinasabi ko na pagtatides, merong nagsabi, alam niyo, hindi rin ako naniniwala sa tithes, pero ganito ang naging usapan namin sa Panginoon. Panginoon, hindi ko pa kaya ang 10%, pero sisimulan ko sa 5%. Pagkatapos, saka ko
unti-unting itataas. 5, 6, 7, 8, 9, 10. At gano'n ang kanyang ginawa. At ayon sa kanyang patotoo, pinagpala siya ng Panginoon. Amen? Pwede pala nating gawin. Ayan, pag hindi nyo pa kaya. So number 1, the importance of tithing. Pastor, Old Testament na turo yan. Ayan. Tama po. Pero meron ba sa New Testament? Ayan. Meron po. Ayan. Matthew 23. Okay, meron po sa New Testament. Ito yung sinabi ng Panginoon. New Testament na po ito. Woe to you, teachers of the law, and Pharisees, you hypocrites. You give a tenth, yung 10% of your spices, mint, dill, and cumin. But you have neglected the more important matters of the law, justice, mercy, and faithfulness. You should have practiced the latter without neglecting the former. Hindi niya, mula sa mga salitang yan, hindi niya binabaliwala yung 10%. Kaya lang, meron pang mas mahalaga kaysa pagbibigay. Pagdating sa New Testament, okay, dapat ang pagbibigay, okay, merong ingredients ng, ayan. Jesus demands not just minimum compliance of the law. Ayan. Jesus demands more stewardship, more than just the precise or minimum requirement. Ano yon? Balik ka doon, balik ka sa 23. Okay. Ayan. You have neglected the more important matters of the law, yan, justice, mercy, and faithfulness. Okay. Katulad po sa Old Testament, gusto ng Panginoon na matutunan natin ang kanyang pagkatao na maging generous. Okay. Sa New Testament, ganun din po ang tinuturo ng Panginoon. Na hindi lamang tayo nagkakaloob, kundi dapat nagkakaloob tayo ng may pag-ibig. Amen. Justice, mercy, and faithfulness. Christ-like attitude, Christ-like character. Yun po ang nais ma-develop ng Panginoon mula sa atin. Hindi lang minimum compliance. Lord, nagbigay na ako ng tithes. Bless mo na ako, katulad ng promise mo. Oo, sinisingil natin ng Panginoon. Diba? Hindi po dapat ganoon. Nakuha po natin. Ayan. So, Jesus demands more stewardship. Ayan. So, Christianity is not about basic compliance to the law. Ayan. Not specific checking of boxes, but being men and women full of love, mercy, and obedience to the God. Ayan, to God. To the point of we do not just want to stop giving the minimum requirements. Ayan. Ganito po yan. Gusto ko siya ng Panginoon yung una, ibigay muna natin ang sarili sa Kanya. Ayan. Because actually, ang buhay natin ito ay mula naman sa Kanya. Amen ba? Ayan. We are compelled to give more of ourselves because we realize that even our lives does not belong to us, but belongs to God. Ayan. The overflow of our lives are fully surrendered to God. Ayan. Okay. Next verse po sa New Testament, 1 Corinthians chapter 16, verse 1 and 2. Ayan. Now about the collection. Sa New Testament, wala na pong sinabing tithes, kundi yun nga, yung binasa natin kanina, ina-affirm ng Panginoon na i-practice natin yung tithes, pero dagdagan natin ng, ayan, pag-ibig, mercy, justice, faithfulness. Okay. Dito naman, sulat ni Apostle Paul, now about the collection for the Lord's people, do what I told the Galatian churches to do on the first day. Ano ba yung first day of the week? Ito po, linggo. Ayan. Hindi po ito yung last day of the week. Ito po yung first day of the week. Amen. Kaya nga, nag-church tayo para simulan natin ang linggo ng
makadiyos na gawain. Yan. Amen. Yan. Now about the collection of the Lord's people, do what I told the Galatian churches to do on the first day of every week. Each man. Ibig sabihin, okay, every first day of the week, ibig sabihin regular. Ang pagbibigay dapat regular. Pangalawa, all-inclusive. Each man, dapat bawat isa. Okay? Pangatlo, systematic. Okay? Dapat proportionate ayon sa pagpapala ng Diyos sa iyo. Ayan. Okay. 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 Regular, all-inclusive, systematic, and proportionate. Okay. Nagtataas na ng timer ang mga kabataan. Okay. So number 1, about the three biblical obligation. Number 1, the importance of tithing. Tithing. Pangalawa, ano yung 2? Ayan. Number 2. Saan yung 2? Ayan. Taking care of our family. Ayan. Ano yung verse dyan? Ito tungkol sa money matters lahat. Number 1 na dapat nating obligasyon, vertical sa Diyos. Pangalawa, horizontal sa pamilya. Okay. Taking care of our family. Ano ang verse po dyan? Okay, basahin po natin. Anyone who does not provide for their relatives and especially for their own household has denied the faith and is worse than an unbeliever. Kahit yung unbeliever ay marunong magmahal sa kanyang pamilya. Okay. Ayan. Ito po ang pangalawa nating responsibilidad. Una, vertical. Alam nyo yung 10 Commandments. Yung first 4 are vertical. Utos para sa Diyos. Ayan. Dati pinamemorize sa amin to eh. I am the Lord your God. Yung first, without me there is no other. Pangalawa, thou shalt not make a golden image. Yung idolatry, thou shalt not bow down to them because I am a jealous God. Number 3, thou shalt not use the name of the Lord your God in vain. Number 4, remember the Sabbath, for the Sabbath is holy. Okay. First 4 commandments, vertical. Panglima, pababa, ayan. Panglima, ito, mga anak, honor your father and your mother so that you may have a long life. Hello. Mga kabataan, i-honor daw natin ang ating mga magulang. Okay? Number 6, thou shalt not murder. Number 7, thou shalt not commit adultery. 8, thou shalt not steal. 9, thou shalt not lie. 10, thou shalt not covet your neighbor's wife or any of your neighbor's property. Vertical relation, pangalawa, horizontal relation. Yan. Okay? So, taking care of our families. Minsan may mga nababalitaan ako na mga anak, itinakwil ang kanilang magulang. Hello? Mga anak, ang babait at ang gagalang sa kanilang mga guru, sa kanilang mga tito, mga tita, pero ang sarili nilang mga magulang, binubulyawan. Hindi po tama yon. Gusto niyo humaba ang inyong mga buhay at pagpalain kayo ng Panginoon? Honor your father and your mother. Ayan. Sabi ko nga palagi, kung pipili kayo ng nililigawan, obserbahan niyo ang kanyang karakter sa loob ng kanyang tahanan. Ligawan mo siya sa tahanan nila at tignan mo kung paano niya ituring ang kanyang mga magulang. Kung nasa loob ng tahanan nila at nandun ka, tapos bulyawan niyo yung magulang niya, sabit-sabit yan, damay-damay yan, merong curse. Damay ka. Pero kung mahal niya yung mga magulang niya, ayan, may pagpapalang Panginoon, madadamay ka rin. Amen? So wag niyo pipiliin yung vital statistics, piliin niyo yung karakter. Amen ba yun? Mga kabataan. So yun, taking care of our family. Ito pangatlo, ito yung masaya. Ayan. Ito yung maganda, pangatlo. Paying of debts. Sabihin mo katabi mo, magbayad ka na.
ng utang mo. Hello? Inutusan po tayo. Ano yung verse dito? Ano yung verse? Sige ho. Ayan. Okay. Leviticus 19:11. Do not steal. Nasa 10 Commandments yan. Thou shall not steal. Do not lie. Nasa 10 Commandments pa rin yan. Thou shall not lie. Do not deceive one another. Ayan, nung mangungutang ka, paiyak-iyak ka pa. Pero ngayon, ang umiiyak, baliktad na. Hello? Yung inutangan mo na. Oh, ang dami mong pangako. Hello? Pagkatapos, napako yung pangako mo. Tama ba? Oh, kaway-kaway sa mga nakaka-relate. Oh, magbayad daw tayo ng ating mga utang. Ito pa, huwag niyong sisirain yung pangalan niyo. Hello? Okay? Dahil sa utang. Gusto nyo pagpalain ng Panginoon, hindi lamang marunong kayong magkaloob, higit sa lahat, bago kayo magkaloob, bayaran nyo muna yung utang nyo. Di ba sabi ng Panginoon, bago ka mag-alay, kapag mayroon kang sama ng loob, itabi mo muna, bumalik ka muna, makipagkasunto ka muna, pag maayos na kayo, saka mo ibigay yung alay mo. Ganon yun. Bago kayo magkaloob, tama po yun. Pastor, baka mawala ho tayo ng tithes. Hindi bali, pagpapalain, pag pinagpala ka ng Panginoon, saka ka na mag-tithes. Pero bayaran mo muna yung, huwag mong sirain yung pangalan mo. Okay? Tama ba yon? Ayan, i-build mo natin yung pangalan natin kasi pag sinira natin yung pangalan natin, ayan, do not lie. Minsan may mga, hello. Meron ba akong nire-rebuke na kabataan, hindi ko nasasabihin. Sabi ko, huwag mong hangarin ang palakpak ng tao. Ang hangarin mo yung approval at palakpak ng Panginoon. Okay? Kasi yung palakpak ng tao, wala yun eh. Pero ang palakpak ng Panginoon, ano yun? Mas nananatili yun. Okay? Do shall not lie. Ayan. Alam nyo, tungkol sa pagsisinungaling, ito na, last na to. The boy who cried, there's a wolf! There's a wolf. Naintindihan niyo yan? Ito po, totoo po itong nangyari. Doon sa ibang bansa kasi, nag-aalaga sila ng mga tupa. Minsan, inaatake ng mga wolf, yung mga tupa kinakain. Merong kabataan na medyo pilyo ang pag-iisip. Isang araw, sabi niya, lulukuhin ko nga yung mga kababayan ko. Takbo siya, kumakaripas pababa. Sabi niya, there's a wolf! There's a wolf! Meron daw oso na maninila. Takbo naman yung mga tao, kanya-kanyang dala ng kanilang mga pamatay ng wolf. Ha? Lobo. Ha? Oso? Sabi ko ba oso? Lobo. There's a wolf. There's a lobo. Tapos, nung dumating sila sa site, wala naman. Yung kabataan na yung tawa ng tawa, sabi niya, naloko ko sila. Pangalawa na naman, ginawa na naman niya, lulukuhin ko na naman. Takbo na naman siya. May lobo. There's a wolf. Sabi, merong lobo, maninila, takbo na naman yung mga tao. O di ba? Pagdating na, wala na naman. Sabi niya, naloko ko na naman kayo. O ito, pangatlo. Dumating yung mga lobo. Takbo siya, pababa. There's a wolf, niyuyog-yog yung mga tao, ayaw nang maniwala. Kaya ano nangyari? Naubos yung alaga niya. Lungkot na lungkot siya. Sino may kasalanan? Ganito yan, mga kapatid. Thou shall not lie. Sasabihin mong 10, kapag ugali mong nagsisinungaling palagi, mag-iisip yung kausap mo kung tama yung sinasabi mo. Tama ba ako? Mag-iisip sila. Tama ba ang sinasabi mo? Kaya yan. Okay? Magbayad tayo ng ating pagkakautang. Amen? May utang ba kayo? Tayo po may utang sa Diyos. Sabi ng Panginoon, you are robbing me. Magbayad tayo ng pagkakautang natin sa Panginoon. Amen? Tayo po ay manalangin.
Panginoon, maraming salamat sa araw na to. Salamat sa mga salita mo, nagre-remind sa amin, Panginoon. Dapat, Panginoon, ay maging generous kami dahil ito ang nature mo. Panginoon, mahirap man ang buhay, pero ito ang iyong prinsipyo. At sinabi mo pa na subukan namin kayo. Kung hindi, bubuksan mo ang pintuan ng kalangitan. At Panginoon, ibubuhos mo ang nag-uumapaw na pagpapala sa amin. Patawarin mo kami kapag di namin nasusunod ang mga bagay na ito. Pero Panginoon, tulungan mo kami na sundin kayo. Yamang ito ang paraan upang pagpalain mo ang aming mga buhay. Pinupuri ka namin, pinasalamatan sa pangalan po ni Jesus. Amen at amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon.